message natin ngayong hapon na to, gusto ko i-share sa inyo yung words of wisdom na binigay ni God. How do we enter that rest? How can we be safely be with Him at the end of our lives? Pag natapos na yung journey natin. Yung journey natin dito sa mundo, hindi sprint, no, hindi mabilisan, kung hindi marathon. A test of strength and endurance. Na hanggang sa huli, kailangan nating maging matatag. At syempre, ano yung basic? No, pag yung anak natin papasok na sa school, ano yung una tinuturo ni mami, anak? To be safe, you need to stop, look, and listen. Kung hindi, kung tira ka lang ng tira, tawid ka ng tawid, malamang ikaw ay mabubundol at hindi ka makakarating sa iyong paroroonan. Sa Bible, lagi natin nagbabasa sa mga reading assignment natin, paulit-ulit ang istorya ng mga Israelites. Yung pag-cross nila sa promised land, yung pag-ikot-ikot nila sa pag-wander nila sa desert. Anong nangyari? Because they did not know how to stop, look, and listen. Kahit pala wala pang sasakyan doon, hindi man sila nabundol, nagpaikot-ikot sila at naligaw, hindi sila nakarating sa katutunguhan. Bakit? Pag-usapan natin yan ngayong hapon. Okay. So, it is my prayer na lahat tayo ngayong hapon na ito ay ma-enlighten, ma-bless kayo, at sama-sama tayong mag-journey at ma-complete ang ating trip, ang ating biyahe sa buhay na ito ng matagumpay at ma-realize natin yung purpose ni God for us. Okay? Who wants to enter the promised land? Yes, I want to live in a land flowing with milk and honey. Ako yon. I want to receive the blessings. I want to receive my inheritance. So this afternoon yun po ang ating pag-uusapan. Yan. First, stop. Most people, we don't know when to stop. Nung kami po ni Kim ay bagong mag-asawa, madalas po kaming nagtatalo. Kasi ako po ay, I don't know when to stop. I don't know when to stop talking. Cha-cha-cha-cha. No? So, ngayon po, baliktad na. Yan. Huwag na tayo, pag na-realize ko na ito na, medyo mahaba-haba na yung pagtatalo namin. Halika na, let's drop this. Okay, major point, sinabi ko, ako naman, ma-vent ko lang yung feelings ko, tapos na. Kasi kung hindi, over and over. So the point here, stop being the Lord of yourself. Kadalasan, tayo pong mga Kristiyano, kahit sabihin natin na, Lord, I trust in you. Pero, ang diskarte natin sa buhay, sino ang nasusunod? Yung kagustuhan ba ni Lord o tayo? I was so blessed kasi meron akong friend na dati kinakaingitan ko siya. Sabi ko, Lord, ikaw ang daya mo may favoritism ka. Bakit siya pinanganak sa mayamang pamilya? Nung namatay ang kanyang tatay, pag namamatay, usually merong pamana, di ba? So, hindi naman tayo masaya dahil may namatay. Pero yung inheritance, so pinamanahan siya ng milyon sa bangko, meron siyang kotse, meron na siyang lupa't bahay. So, in short, mate na siya. Pero tong friend ko na to, she remained humble. She served the Lord. Hanggang eto na, nung malalaki na kami, talagang priority, nothing competes. Kapag alam niya na oras ng duty niya, walang pwede kaming maging appointment. Pag oras sa church, eto na, may duty ako, friend, kahit na may gimmick ang barkada. Hanggang ngayon na tumanda na kami, kahit nag-master na siya, nag-doctorate siya, sobrang busy niya. In fact, she's so busy, wala siyang time mag-prepare ng food niya. So, sobrang busy niya mag-aral, ginawa niya, nag-aaral siya sa Pancake House sa Commonwealth. So, siya, pancake house pa. Kasi yung Pancake House, katabi ng St. Peter Church, where she serves. Imagine, sobrang hanga ako sa kanya na kahit sobrang busy siya, sobrang aggressive niya, sobrang workaholic niya, pero alam niya yung priority niya. Kailangan, pag oras na ganito, hindi ako pwedeng mali kasi masiserve ako sa church.
And you know, yung post niya, sabi niya gano'n, ang anak ko, pangalan niya anak si Dottie, sabi niya, Lord, if it's your will, magiging doktor si Dottie. Napakasimpleng statement, pero makikita natin kung paano niya i-submit, no? Kung paano submit yung plan siya kay Lord, kung gano'n siya ka-humble before God. Na kahit na super mayaman siya, tapos yung asawa pa niya, powerful din and rich dahil sa posisyon niya ngayon, lalabas sila, meron silang 4 na bodyguards. Kaya-kaya niyang pagtapusin ng pagdodoktor kung pera-pera lang ang pag-uusapan. Pero hindi pumasok yung wealth, yung power, kung ano man yan siya, hindi pumasok sa isip niya. Kung nililift pa rin niya yung plans niya to the Lord. Lord, if it's your will, na minsan ako, kagaya, isa ako sa natamaan sa prayer ni Pastor kanina, na minsan, nanghihina ka kapag minsan may standards yung mundo, hindi na-meet yung needs mo, nagpaplano ka, Lord, gusto ko ng ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero ngayon hindi pa natutupad yun. Minsan, natetempt ako na, ano kaya? Siguro, kung mag-abroad ako, kasi yung bahay namin, maliit pa lang sa ngayon. So, masikip na kami. Tapos ngayon, meron kaming neighbor, nag-work siya sa Italy. 3 stories na yung mansion niya. Ang ganda-ganda. So, minsan, yung kita ko, Lord, lagi ako nasasabihan ng family ko, ako daw yung matalinong bobo. Bakit daw ako nagtsatsaga dito, ganyan-ganyan, kakarampot yung sweldo. Ba't di ka na lang mag-abroad? So, the pressure is getting to me. Sabi niya, oh, you graduated with honors, blah, 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 blah. Sometimes, eto na, nagli-listen ako sa world. So, nakonsensya ako. Nung iniisip ko yung plan na yun, kinausap ako ni Lord. Ay, sabi niya gano'n. Ay, hindi ako iiyak. Sobra ako nahiya kay Lord kasi sabi niya, ano, mag-a-abroad ka? Iiwanan mo yung pamilya mo? Dinala kita sa Christian Life Center. You're building house. You're building my house. Those little kids you teach, hindi mo man nakikita ngayon. You're building my temple. For what? You're leaving my temple to build your own temple, to build your own house. Bakit? Hindi ko ba kaya pag-aralin anak mo? Hindi ko ba kaya bigyan ng magandang bahay kayo? Sobra akong napahiya kay Lord. No? Sometimes, mali ang priority natin. We need to really stop and think before we decide what is best for ourselves. But first, una muna, with prayer and thanksgiving, we have to lift it up to God. Lord, what is your plan what is your will for my life? Ano ba talaga? Minsan kasi naiingit tayo kung ano yung meron ng iba. Pero tayo may short-term memory loss o selective amnesia. Nakakalimutan natin yung mga mabubuting bagay na ginawa sa atin ni Lord. So minsan, pag may blessing si Lord, Lord, promise, ganito, ganyan. Pag napasagot ko tong babaeng to, ganyan. I-provide mo yung ganito sa wedding ko, ganyan. By the way, kami ni Kim, nakasal kami lahat. Si Lord na nag-provide, thanks to you ko. So, ang dami pangako, Pero minsan, daig pa tayo nung, namamanata sa Nazareno. Sila taon-taon nandun. Pero ikaw, nasa na yung pinangako mo? Ay, Teacher Reggie, hindi ako makaka-attend ng cell group eh. Sorry pupusin na ako ng konti. Daw mga cell group kasi may lakad kami. Kung talaga importante, maintindihan naman. Kaya lang minsan, wala talagang may lakad lang, hindi man lang masabi kung ano ba talaga. Ay, pasensya na po kasi maglalaba ako eh. Ang cell group namin ay Thursday, tama ba? 3 to 4. Sa hinaba-haba ng panahon sa buong linggo, kailangan talaga Thursday 3 to 4 siya maglalaba. Ganyan ka-priority si God sa ating listahan. Pero pag may pangangailangan, present sa church. So, hindi tayo nagpapatama. I'm just setting an example na ano pa yung priority natin. Gusto natin i-prioritize ni God yung needs natin. Pero nasan si God sa listahan natin? Let's stop. Yung sobrang busy natin,
Yung pagpaplano natin sa buhay natin, kung anong gusto natin, yung pagdidesisyon natin kung ano sa tingin natin yung makakabuti para sa sarili natin. Minsan pinapangunahan natin si God. Minsan masyado natin minamaliit yung plano niya para sa atin. Yan. Everything submit to God. And then next, syempre, di ba pag tayo ay pag tayo ay nasa daan, hindi naman lahat ng pupuntahan natin expert na, alam mo na lahat, i-navigate ang buong Pilipinas. O kung i-bless ka ni Lord, bibili ka ng ticket, punta tayo sa Amerika, alam mo na. O kaya naman may invitation si Pastor, punta tayo sa Myanmar, alam mo na. Hindi, di ba? Alam, kailangan natin ng tao na magdidirect sa atin. Nagbibigay sa atin ng direksyon, o dito. Eh ako pa naman, mahina ako sa mga sakaya, hindi ako masyadong marunong mag-commute. Kwele, punta ako sa ganito. Paano ba? Saan ba ang daan? Saan ba pupunta? Paano? At napakabait ng pastor ko, hindi nang sinabi sa kayan. Hinatid pa kami all the way to Isabela. Ganyan kami pamahal ng tatay ko. So proud. Kailangan natin, no? Ang ating mga man of God, man and woman of God, to guide us. Minsan, tayo, balat sibuyas. Kapag mga sabi-sabi ng kapitbahay, uy, ganito, painumin mo ng ganyan, ganito, ganyan. Ay, patakan mo ng ganito, ganyan. Madali tayo makinig. Bakit ganun? Pero pag yung person in authority, sinabihan ka, o napagsabihan ka, ouch, hindi mo na ako, bisibisihan mo na ako next Sunday. Hindi tayo makasubmit sa ating mga man and woman of God. You know, submission to the man and woman of God, hindi naman yan sa kanila. Ultimately, the honor goes to God, di ba? Lahat ng authority naman na in-establish dito, si God na nag-establish noon, di ba? So, minsan, mas marunong pa tayo, as long as hindi sin, kahit na sa tingin nyo, hindi siya okay sa logic nyo, payo ko lang po, sumunod po. I've known them for, naging boss ko na po si Pastor mula nung ako ay fresh grad na aking 21 years old. Ngayon, 37 na ako, siya pa rin ang boss ko. Siya ang tatay ko, siya ang man of God ko. At opo, napapaiyak po ako. At opo, hanggang ngayon, napapagalitan po ako. Pero, mas lalo ko silang loves na loves. At alam ko na lahat ng mga pagsunod na yan ay in-honor ni God. At oo, hindi lahat ng bagay parehas ang opinion namin sa mga bagay-bagay. But I know their wisdom comes from the Lord. So I trust God and I trust them. As long as hindi direct, di naman pa nila inuutusan na magnakaw ka, Reggie, mang-hold up, susundin ko sila. Honoring the man of God, di ba, alalahanin natin si Moses, balikan natin. Minsan yung logic ni God, iba sa logic ng tao. Usually, kung ikaw ay mag-uutos para kausapin ng presidente ng Pilipinas o presidente ng, di ba, yung mga speaker ni Pinoy, di ba, ang gagaling very articulate, ang galing nila magsalita. Pero si God, mahusay pa magsalita si Moses. Di ba, hindi? Parang sabi, parang kukutal-kutal ata si Moses, di ba? Actually, di ba, kaya nga kasama pa niya si Aaron. Para may kailangan lumakas ang loob niya at may tagapagsalita siya. Ilang beses tumanggi si Moses na hindi ko yan kaya, hindi ko yan kaya. Pero si God, hindi naman si Aaron ang pinili niya. Si Moses ang pinili niya. Kahit ano pa ang tingin natin sa tao, huwag natin sukatin ang tao base sa nakikita natin. Sa panlabas o kung ano man pagkukulang nila. Kailangan natin sundin ang ating man and woman of God dahil sila ang pinili ni God. Period. Walang kay ano-ano pa. Diba? Kaya magaling man sila sa math o hindi, perfect ba ng English nila o hindi. Imagine yung mga malaking si Bishop the Bomb. Hindi naman perfect ang English niya. Pero sabi niya, sorry ka, ako pastor mo. Kahit doctorate ka pa, kahit flawless pa ang iyong speech, ako ang pastor mo.
and you have to submit. Kahit ko pa presidente ng ganitong kumpanya, pagdating ng linggo, ako ang pastor mo. You know, and talaga, it takes a man and woman full of wisdom para tanggapin yung ganon, yung pag-submit. Eh, tama. Isa rin yung sinasabi ni God kanina sa akin na, you know, we have to deal with pride. Actually, magkapatid, foolish pride. You know, kapag sa tingin mo, mas magaling ka, or in the extreme naman, ay, Lord, hindi ako worthy, hindi ako bagay mag-ano. Ganon din. That's still pride. Anything that hinders us para yakapin natin, sundin natin, at matupad sa buhay natin yung gusto ni God, alisin na natin yun. Let's put into practice yung mga natutunan natin sa series natin about foolishness and pride. Actually, 2 year na to, balik muna ako, rewind. Nung first ko pong na-meet si Pastor Leo, naalala ko, nandun kami sa House of Praise by bookstore, tapos nag-browse kami ng Bible, tapos sabi niya, alam mo, Rach, ito actually, pinitin ko, pag-isabi, ting! Ganun, binisabi sa kanya si Lord. Alam mo, etong verse na to, very, very familiar. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Usually, ang interpretation doon, kung ano ang gusto ko, di ba? Ay, nako, pag nag-worship ako, pag nag-pray ako kay Lord, pag naging close kami ni Lord, ibibigay niya kung gusto ko ng bagong bahay o kotse o kung ano man. No? Ginawa niyang genie o nasusuhulan si Lord. Pero that day, di ba yung revelation kay Kuya, sabi niya, you know, when you delight in the Lord, si Lord mismo ang maglalagay ng desire sa puso mo. And because I was a young Christian pa lang at that time, hindi ko pa yun masyadong na-gets. Pero habang lumalalim ako sa relationship ko with God, ay, oo nga. Ilang beses ko na, ay, oo nga. Tama yung sabi ni Kuya. And hanggang ngayon, mas lalo pang lumalalim dahil sa experience ko na pag dumarating yung mga time, you know, hindi ako perfectong taong nadadapa every now and then. Pero alam mo, nag-grieve yung heart mo. Yung mga bagay na dati dinidesire mo, ngayon alam mo na hindi siya tama sa paningin ni God, hindi ka na masaya. Kapag ginagawa mo, oo nga, ito na yung sinasabi ni Kuya Leo na siya ang maglalagay ng desire sa puso mo. You know, I was working then sa call center. I was earning much at that time, para sa panahon na yun. But empty. Pero after ng office, dahil nga naghahanap ako ng saysay sa buhay ko, pumupunta ako sa Vision, sa VH office. At doon, kahit na pa-volunteer lang ako, iba yung joy. Ito pala yun. Ito pala yung sinasabi na si Lord yung maglalagay ng desire sa puso mo. And you know, etong taon na to, early this year, January, may nilalagay si Lord na desire sa heart ko. Ako po dati, ewan ko po kung bakit mass communication ang kinuha akong kurso, pero ayoko po talaga magsalita. Kaya lang ako nag-mass comm kasi alam ko na, kasi konti lang ang math. Yan, umiiwas ako sa math. At ang purpose ko nun, gusto ko talaga mag-teacher. Sabi ko, para after this, maging English teacher ako. Pero doon sa mga production, practical mo ko sa ABS-CBN, tsaka JMA7, lagi lang ako sa likod, PA, utosan, mga force, whatsoever. Pag may multimedia production kami, ako yung scriptwriter tsaka director. Ayaw ko nang nandun ako sa harapan. Ayaw ko na nagsasalita. Pero this year, ewan ko, nilalagay ni Lord sa heart ko na, hindi, you will preach. Na-excite ako, na dati takot na takot ako. In fact, noong January, I got my first preaching invitation sa isang church sa Bulacan. And iba yung feeling. No, na dati hindi ko yun magugustuhan, baka nagtatakbo na ako. Pero ngayon, sabi ko, ito pala yun. Si Lord yung naglalagay ng desire sa puso mo. At siya yung magdedirect sa'yo how He wants you to serve Him. But you know, habang dumarating ganon, habang nile-level up ka ni God, marami rin mga pagsubok, di ba? Yung marathon nga, test of strength and endurance.
Ayan. Which lead us to the second point. Look at Jesus. So, kagaya na sabi ko kanina, our life is a marathon. You know, so nandiyan, let's submit to the will of God. Let's obey the man and woman of God para hindi tayo maligaw ng daan. And syempre, ultimately, sino ba yung ating sinusundan? Sino ba yung gusto natin maging kawangis? At the end, kaninang presensya ba tayo gustong mamahinga? You know, minsan inisip natin, ay, ang hirap. Pag minsan nasi-share ako sa iba about being Christian, about my faith, sinasabi nila, ay, ayokong mag-commit. I don't want to be a Christian kasi maraming hinihingi si God. Masyadong malaki yung price. Masyadong, hindi ko matatalikuran yung ganito, yung ganyan. But you know, my dear brothers and sisters, lahat na po ng kailangan, ginawa na po ni Jesus. Sabi nga po, di ba dun sa Hebrews, sa Hebrews 10, sinabi po dun, Christ gave the perfect sacrifice to perfect a very imperfect person. Minsan, balik tayo sa ating pride, ay kasi ganito eh. Pasaway pa kasi ako, kaya tsaka na lang ako mag-church. Minsan naman, kahit nakakalungkot, kahit naman mga church workers na dumarating din yung time na, ano ba yan? Baka tayo ganito, nagsisilbi pa naman tayo kay God. Kailangan natin talagang mag-hold on, no? Sa ginawa ni Jesus, di ba? Christ died for our sins once and for all. Wala na tayong kailangan gawin na kung ano-ano pang seremonyas at hindi rin natin talaga kayang gawin ang kahit na ano para matubos ang sarili natin. Tanging si Jesus lamang ang makakagawa nun. Balikan natin ang mga Israelita. Sabi sa Hebrew, sa ating reading assignment, kung ano man po ang tinuro sa mga Israelita, yun din yung naririnig natin ngayon. The same gospel preached to them is the same gospel preached to us now. But, diba? Kung ano yung pangako sa kanila, parehas pa rin yung pangako sa atin. Tama, mali? Tama. Pero, sa dinami-dami nila, nakapasok po ba silang lahat sa lupang pangako? Po. Ilan lang po? 2 lang po, imagine. At nakakalungkot na ang kanilang mga katawan ay wala, scattered in the desert. But God really wanted them to enter the promised land. Gumawa ba ng obstacle course si God na napakahirap para hindi makatawid ang mga Israelita? Meron ba silang kailangan na tawirin doon na puro ng ahas o mga tinik o kailangan languyin ng buhaya? Wala po yata akong nabasang gano'n na pinahirapan sila ni God. In fact, pampered nga po sila, di ba? Ano yung umulan galing sa langit? Dadamputin mo na lang, hindi na nga sila nagtanim, hindi na sila nagbayo. Dadamputin na lang at kakainin. Ang mga provision ni God nandyan. Nakita nila ang lahat ng mga himala. For 40 years in the desert, hindi napudpud ang kanilang tsinelas, hindi nila kinailangan bumili ng bagong damit, at malamang wala rin silang bibilhan doon. No? Ang pangalawang punto natin, yung una, stop being the Lord of ourselves. And the second, look at Jesus. Look at what God is doing. Look at what, minsan kasi po, ako, pag ang isip ko, puno-puno na ng, ugali ko po kasi bago ako pumasok sa opisina the following day, alam ko na, nasa isip ko na kung ano yung mga gagawin ko. Minsan naglalakad ako ganyan. Pag magkatingin na tayo, akala mo nakikita kita. Tapos mamaya, babatukan na, ikaw isnabera ka, hindi ka namamansin. Kaya sa grocery, may mga kakilala ko. Minsan, nakikita ako kayo,
but I'm not looking at you. Ay, nakakatawa. Sa Shopwise, may bumangga doon sa cart ko. Sabi ko, sorry po. Tapos, tawa siya ng tawa. Sabi ko, ang weird naman itong mamang to. Binangga yung cart ko, tapos tawa ng tawa. Tapos di pa siya nag-sorry, as ako pa yung nag-sorry, siya nga intentional na pinanda. Ang tingin ko si Pastor Leo pala. Because I wasn't looking. You know, minsan si God, si God, sinisigawan ka na, kinikidlatan ka na. But you're not paying attention. Kagaya sa mga Israelita, yung ilang weeks lang dapat yun, tama po ba? Kung nilakad nila, papunta sa promised land, inabot sila ng ilang taon. Dahil sa katigasin ng ulo nila, they did not enter the promised land because of their disobedience. Hindi nila nakita kung ano ang ginawa ni God para sa kanila. Hindi nila nakita ang mga himala na umuulan na ng mana. Bumabalik sila dun sa pagiging mindset na pagiging slave. Ay, balik na lang tayo sa pag may konting challenges, balik na lang ako sa pagiging slave sa Egypt. Buti pa doon, nakakakain kami ng ganito, ganyan. Sawang-sawa na ako sa mana. May karapatan pa magreklamo sa provision ni God. Pero tayo po, aminin natin, sa araw-araw na buhay natin, dumarating din tayo sa ganyan. Dahil gusto na natin, ayoko na mag-serve kay God, parang wala namang nangyayari sa buhay ko. Mabuti pa, bumalik na lang ako sa dating gawin. Ay nako, nagmamakaawa po ako sa inyo sa araw na to. Kung narinig niyo po, magising-gising po tayo. Stop that old mindset and look at what Jesus has done in your life so far. Ano ka na ngayon? Ano ang binago niya sa inyo? Count your blessings. Oo, dumadaan ang buhay natin sa up and down, roller coaster. Ako very emotional person. Ayan. Pero kailangan natin panghawakan ang pangako ni Jesus. Ayan. So, yun nga, babalikan ko, hindi natin kailangan magpakahirap. All you have to do is believe. All you have to do is believe. Because once and for all, ginawa na ni Jesus lahat na kailangan gawin. You know, listen. Sabi sa Hebrews, Hebrews 4:7, today if you hear His voice, do not harden your hearts. So today, ito yung challenge, do not harden your hearts. Narinig nyo ba? Narinig nyo ba yung message natin ngayong hapon? Minsan po tayo ay, kagaya ng example ko na nakatingin pero hindi natin nakakita. Ganun din po. Naririnig, iba ang narinig sa nakikinig. Anak, huwag kang magpapagabi. Kasi maraming delikado na dyan, mapapahamak ka. You know, and it's very sad. Sa buhay natin, hindi natin alam kung kailan o hanggang kailan ba ang ating tatakbuhin. So it's very important na tayo ay maging masikap, maging diligent, maging handa. Alam niyo po, nakakalungkot man, pero sige, i-share ko sa inyo. Kaya po kami ay umuwi sa Isabela. Kasi po, namatay po yung panganay na kapatid ni Kim, si Kuya Jeff. Nagsasaka po kasi siya. At doon sa lugar kung saan siya nagsasaka, ay maraming mga masasamang loob, lalo na pag madilim na. So everybody was telling him, Manong, huwag kang magpapagabi kasi delikado. And the wife and the family ng wife, they kept telling him over and over. But he heard but he did not listen. That time, umuwi na siya sa bahay. Yung mga kasamahan niya, natakot ang bumalik. Hindi na, umalis na. Umuwi na sila sa kanya-kanyang bahay. So what he did, kumuha siya ng ibang hired men para maghakot ng harvest kasi nag-harvest sila ng palay.
And then doon na nangyari yung hindi inaasahan. Tinambangan siya ng masasamang loob. At the age of 48, sa 48 years old, so nabaril at napatay si Kuya Jeff. Napakalungkot po. Pero although ganun man yung kinamatay niya, we were thinking na sana kung kaya nakinig si Kuya, buhay pa siya ngayon. But on a happy note, natutuwa po kami kasi si God, ilan na pong mga tao na malapit sa akin ang nakita kong at an early age ay tinawag ng Panginoon. And na-observe ko po, the Lord always gives us a chance. No, hindi ka niya tatawagin o kukunin na hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na makilala siya at pagsisihan ng mga mali mong ginawa. Sobrang proud po ako kay Kuya Jeff kasi although naging mahirap ang simula nila, kahit sila ni Kim, minsan hindi nagkakasundo. Pero itong mga huling araw niya, ang sabi nga ng wife niya, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa na umayos na siya, naging responsable siyang ama? And he became active in church. And na-touch po ako dun sa message ng pare, sabi niya gano'n, alam niyo sa buong awitan, iisang tao ang sumalubong sa akin nung bagong destino ako. Isang batang pare. So, simula pa lang siya sa kanyang career. Sobrang touch siya kay Manong Jeff kasi pagpunta niya doon, siya lang ang bukod tanging nag-welcome sa kanya sa buong baryo. At hindi lang siya basta winelcome. Nilinis niya ang kwarto ng pare na titirhan. So, imagine kahit si Manong Jeff, meron siyang chance na i-serve ang kanyang man of God. So, I believe na peaceful ang kanyang pagpanaw. At siya ay umuwi na sa piling ng ating Panginoon. And everybody has only good reports and praises for him. Napakadami ng taong tinulungan na meron akong katabing matandang na stroke na sabi ko, sino ba to? Parang nakakaawa yung gusgusin yung itsura niya. Tapos sinabi sa akin, alam mo yan, yung mamang yan, ang dami pala niyang lupa. Tinulungan siya ni Manong Jeff na makuha maayos yung mga titulo ng lupa niya. So, si Kuya Jeff, hindi siya namili ng taong tutulungan. Nagserbisyo siya mababa o mataas. So praise God for that. So, ngayon, yung reality of life, it made me wonder. Ako sa sarili ko, ano nga ba yung journey ko as a Christian? What is my journey as a Christian? Ano na ba ang narating ko sa buhay ko? Nasaan na ba ako? Pag ako ba ay pumanaw, masasabi ba ng man and woman of God ko na ayan, proud ako dyan sa aking anak na si Reggie. Masunurin siyang anak, pinagsilbihan niya kami. Mahal niya si God. Masasabi ko ba, pagkaharap ko si God, ano kaya, maririnig ko kaya yung gusto kong marinig na sasabihin niya sa akin, well done, my good and faithful servant. Every day we have to make a decision to live for God. To stop, look, and listen. To cling on to His promise. Kasi lahat ng mga pangako ni God nandiyan. Pinangako yun sa mga Israelita. Pero hindi natupad. Bakit? Sinungaling ba si God? Hindi. Sabi sa song natin, nothing is impossible to God. Pero sa reading assignment natin, may nabasa akong isa. Meron palang bagay na imposible kay God. It is impossible for God to lie. Si God, hindi siya sinungaling. At imposible na siya ay magsinungaling. Kung sa tingin nyo ngayon, hindi nyo nararanasan ang mga pangako ni God, mag-isip-isip tayo. Tama ba? Nasa tamang direction ba tayo? Tama ba yung tinatakbo natin? O baka naman tumatakbo tayo sa sariling course na tayo ang nag-plot? Are we running the race that God wants us to? Again, I'm saying this to all of us, kasama na rin ako. Ngayon, naririnig natin to. Hindi lang basta natin narinig. Tayo ay makinig. At itanin natin sa puso natin, we have to make a decision to follow Jesus, to surrender our lives to Him.
Kasi hindi natin alam ang uncertainty ng buhay. Diba? We don't want to, ayaw natin mag-isip ng negative. But, you know, sino ba ang ayaw ng pamana? Nung umuwi po kami sa Isabela, everybody was, hindi ko po alam, masikat pala yung aking asawa doon. Household name po pala ang Kim Galate na pinakagwapo sa Isabela. Secret ko lang. And you know, sabi nila, oh, this is your house. Sabi nila, may bahay kami. At yan, yung kahabaan ng lupa na yan. Kay Kim yan. So, tuwing namamatay, meron pong pamana. At yun nga, may in-endorse na papel. Ayan, si Kim po kasi, siya ay isang napakabuting bata. Hanggang kayo naman, mabait naman po. Yung mga, marami siyang matatandang inalagaan doon sa Isabela. Hanggang unti-unti na po silang naubos. Sabi ko, so, sabi ko, hanga ako sa'yo kasi hindi ko alam kung kakayanin ko yung ginagawa na yung bubuhatin yung matanda, iwawash mo, whatever, yung bed sores, whatever, papalagaan, kakainin, tapos masusungitan ka pa. Siyempre, yung mga ibang bata naglalaro, ikaw masusungitan ka ng matatanda. Pero alam niyo po, dahil sa pagmamahal na pinakita ni Kim, hindi naman ko sinasabi na gumawa tayo ng mabuti para tayo pamanahan ng ating mga lola-lola. Hindi po yun ang point. The point is, you know, kung si Lola Amo, na dahil sa pagiging faithful at pinagsilbihan siya ni Kim, pinamanahan siya ng lupa at bahay at ilang hektaryang lupain, how much more is our Heavenly Father na capable na i-bless tayo? Amen? Do you want to receive your inheritance? Yes. Amen. So, dito pa sa atin po ba, ang tanong ko, meron na po bang namatay para tayo ay matanggap ang ating inheritance? Meron po. Sino po, Pastor? Si Jesus. Through Jesus. Andyan na po. Yung testamento mo nakasulat na. Hindi ko na alam kung sino, kung may bayo na nakaupo dito, na pag binigay sa'yo, oh, eto, pamana mo. Sabi mo, ay, hindi po, hindi ko deserve yan. No? Wala naman dito gano'n, ano? Lahat po tayo dito tatanggapin natin ang ating pamana. Amen. So, babalikan ko dun sa opening ni Kuya kanina, na sa Hebrews 10, yung sinabi niya kanina, di ba? Let's keep, ano po yung ulit, Pastor? Yes, let's not give up, di ba? Yung pag-worship together, let's encourage each other in love. Let's do all the things we do full of belief, confident that we are presentable. You know, ang enemy, yan yung accuser eh. Wala yung ginawa, umagat hapon kung hindi, ay nako, ikaw Zenet ha, ganito ka naman eh. Ikaw Carla, ha? Hindi ka bagay mag-lead ng dance, mag-diet ka muna. Baka saan lang yan nakaaway. You know, bago ako pumunta dito, nung yung lumalakas na yung desire sa heart ko na mag-preach, sino ka ba para mag-preach? Ano bang meron ka? Wala po. Wala po akong may pagmamalaki. I didn't go to Bible school. Wala pa akong masteral. Bala ko pa lang. Wala pa akong doctorate. Nasa tuto ko pa yon. Wala po talaga akong may pagmamalaki sa inyo. Ang may pagmamalaki ko lang po sa inyo, ang Diyos ko. Hindi po ako perpekto. Actually nga, madalas nga nadadapa. Buti na lang His mercy. I knew every morning, ano. Pero ang kinomfort ako ni Lord. Napipray ako, Lord. Parang tumataas na yung hinihingi mo sa akin, ha. Parang nile-level up mo ko. Parang hindi ko yata kaya. Pag nagpe-pray sa encounter po, sinama na nila ako, nila Kuya Ate Joanne mag-pray. Sabi niya, pag-pray mo rin yung Dati po kasi talagang hangang-hanga ako pag nagpa-power up. Pinagpe-pray nila na ma-feed ng Holy Spirit sa mga tao. Sabi ko, wow! Ang babanay siguro nila. Wow! Ganito tingin ko. Pero nung sinasabi nila, ikaw mag-pray ka, para po naliliit ako. Sabi ko, Lord, hindi naman ako banal.
Pero sinabi ni Lord, sabi niya sa akin, He qualifies those whom He called. Sabi niya sa akin, wala naman yung isa dyan sa inyo, kung tutuusin, na qualified talaga eh. Wala naman talaga sa atin makakapasa sa standard ni Lord. At kung aantayin natin yung panahon na yon, na tayo ay perpekto na bago tayo maglingkod sa Kanya, hindi po yun darating. Kailangan po natin maglingkod sa Kanya ngayon, sa araw na to, magdesisyon tayo na i-offer yung buhay natin sa Kanya, paglingkuran siya sa buong meron tayo, sa ating strength, sa ating weakness. At doon po niya tayo babaguhin. Doon po niya tayo ihuhubog. Kagaya nga po ng prophetic name na binigay sa akin ng aking mother Joanne, binigyan niya ako ng diamond. Ang diamante po, pag galing sa lupa, kahit gaano kalaki yung tipak niyan, mababa po ang halaga niyan. Pero haba pong tinatapyas tayo, at masakit ang matapyasan ng matapyasan at matapyasan, pero doon lang po lalabas yung tunay na value natin. So, today, I urge you, kung ano man, lahat-lahat sa inyo, mabuti at masama, offer it unto the Lord. At siya ang magkukwalify sa inyo. Actually, you have been. Because Jesus already died for you. He died for all of us, once and for all. So let's claim